Pipitas tayo ng bell pepper. Kukunin ko na lahat kasi ano na naghihinugan na. Tamang-tama rin kasi gagawa ko ng tinapay. Ilalagay ko siya doon sa sa pinakapalaman ng tinapay. Ito na yung mga nakuha kong bell pepper. Mag-uumpisa na akong gumawa ng tinapay. Ito yung mas madalas ko talagang gamitin na klase ng harina pag gumagawa ko ng tinapay, yung all-purpose flour. Lagay ko na rin yung sugar. Pagkatapos, lalagay na rin natin yung milk. Lalagay ko na rin yung salt, tapos yung instant dry yeast. Tapos, haluin lang natin maigi lahat. And then, lalagay na natin tong isang piraso ng itlog. Tapos, lalagyan ko rin dun to ng vanilla. And then, lalagay ko na dito yung vegetable oil. Tapos, syempre, lalagyan natin ng water. And then, ilalagay ko na yung evaporated milk. Nailagay na natin lahat yung ingredients. Ito na, ilalagay ko na sa stand mixer kasi para mas mabilis. Kasi pag sa stand mixer, maabot lang ng 15 to 20 minutes. Okay na yung dough natin. Pero minsan nagma-manual kneading naman talaga ako, no? Kaya lang pag sa manual kneading kasi aabutin ka ng mga 45 minutes bago matapos. Ganong katagal pag mano-manong masahan. Kasi depende rin dun sa sa dough na gusto mo. Yung lagi ko sinasabi sa inyo na palatandaan kung ready na yung dough, yung hahatakin mo yung dough. Pag hindi na napunit yung dough mo, yung pag-stretch na yung dough mo, ready na yun. Ibig sabihin, ano na yun, magandang klase na yun. Yun yung tinatawag na window pane. Hindi ko lang kasi napakikita dito sa video ko na ito ngayon eh. Okay na tong dough natin. Ang gagawin naman natin ngayon, dito na rin sa mixing bowl na ginamit ko, no. Nilagyan ko lang ng cooking oil para hindi dumikit. Tapos, lalagyan din natin ng cooking oil tong dough. Siyempre, para hindi magdadry yung dough natin. Pagkatapos, tatakpan ko to. I-rest natin ng mga 1.5 hours or until it double the size. No? Check nyo na lang guys kung pag umalsa na talaga, dumoble na yung size niya. Okay na yun, ready na yun. At habang nagpapaalsa tayo ng dough, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung gagawin nating filling or yung gagawin nating palaman. So guys, meron ako ditong cheese. Depende sa inyo kung anong cheese ang gusto nyong gamitin, no? Tapos, meron ako ditong bell pepper. Ito yung pinitas natin kanina. Tapos, lalagyan ko ng ham. Depende na rin sa inyo kung anong klase ng ham ang gagamitin nyo. So, ito yung egg. Para to sa gagawin nating egg wash, lalagyan ko to guys ng evaporated milk. Yan. Kasi iyan yung gagamitin natin mamaya yung pag na-form na natin yung dough. Papahira natin ng egg wash. So guys, ito na yung ginawa ko dito. In-slice ko na yung ham, yung cheese. Tapos itong sesame seed, ilalagay natin to mamaya. Na-ready ko na lahat yung ating gagamitin, no? So i-check na natin yung ating dough kung okay na ba. So, pagbukas natin guys, at ganito na yung itsura ng dough natin, all you need to do is just press down to get all the air out. Importanteng ginagawa talaga to para yung gagawin nating tinapay, pantay-pantay yung pagkakatubo, tsaka yung pagkakalaki niya. Tsaka kung mapapansin nyo minsan, bakit yung ibang mga tinapay may mga parang mga air bubbles, pag kinain mo mayroong hangin sa loob. Kasi yun yung minsan nagiging cause na hindi ganong na-press down yung ating dough. So, dito na tayo sa ating preparing table. Mag-start na tayo Ang gagawin ko dito guys, susukatin natin, titimbangin natin para yung ating tinapay, pantay-pantay naman yung laki. Bali, yung bawat isa dito, tinimbang ko ng mga 45 grams. So, ganyan yung gagawin natin muna, guys. Maganda rin kasi talaga pag tinitimbang. Siyempre, para uniform naman yung size ng ating mga tinapay. Pagkatapos natin timbangin lahat, ganito naman yung gagawin natin, guys. Isi-circle lang natin, bibilugin natin. So, ang ginawa ko dito, ginamit ko na yung dalawa kong kamay. So, mas maganda rin, aralin nyo na sabay na dalawang kamay yung gagamitin nyo para hindi mangangawit yung isang kamay nyo. Kaya, mas maganda sabay yung paggaganahin. So, anyway, eto na, mag-uumpisa na tayong maglagay ng filling. So, ganito lang naman yung ginagawa ko. So, ipaplat mo lang yung dough. Pagkatapos, syempre lagyan natin ng parang design sa taas na hiniwa-hiwa natin, and then lagyan na natin yung ating filling. So yung filling natin guys, ginawa ko dun sa cheese, nilitan ko pa, kinat ko pa ng maliliit yung cheese kasi nung mahaba yung cheese, ang hirap i-form na parang crescent. So, kaya ginawa ko, nilitlitan natin yung cheese para nas madali mong
mabaluktot yung yung dough. So anyway, tatapusin lang natin lahat to guys. So nakakatuwa din kasi kung may design din yung yung tinapay, no? Parang mas masarap tignan. Syempre mas masarap din yung lasa, no? So may may added factor din kasi yun sa kakain, no? Sa paningin ng kakain. Tsaka guys, ang sarap ng combination nitong cheese, then ham, then lalagyan mo ng bell pepper. Actually nga, nabitin yung bell pepper ko kinulang kasi mas marami yung nilagay ko dun sa una kong mga nagawa. So masarap din kasi talaga to, marami yung bell pepper. Pag kinain mo siya, talagang yung naghahalo yung lasa ng bell pepper dito sa cheese. Sarap talaga. At habang ginagawa ko to guys, magte-thank you muna ako sa inyo na as always. Maraming salamat po sa matyagan yung panonood sa aking channel. And of course, kung bago ka sa channel ko, baka naman, please, don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Alam nyo guys, pag natutunan yung gumawa ng tinapay, parang easy-easy na lang talaga sa inyo. Tsaka isa to sa magandang libangan. Actually, pag kung ano yung gusto kong flavor ng tinapay, magagawa mo kasi nga marunong ka nang gumawa ng tinapay. Matuto ka lang ng basic step ng paggawa ng bread, matututunan mo na halos lahat yan. Patapos na itong ginagawa natin, ang gagawin natin dito guys, i-rest natin ulit to for 30 minutes. Then, after 30 minutes, makikita naman natin yan, medyo lumaki na yung ating dough. Tapos, pagkatapos nyan guys, i-ano na natin ng egg wash. Kasi itong egg wash, bali ito yung magpapaganda sa tinapay natin, yung kulay ng tinapay natin. At the same time, kasi may lasa yung egg wash natin. Kasi nilagyan ko ng milk. At pagkatapos ng egg wash, ito na, lalagyan ko na to ng sesame seed. Habang ginagawa ko to guys, niready ko na yung oven, nag-preheat na ako ng oven at sinet ko sa 170 degrees Celsius at i-bake natin to for about 15 to 20 minutes or until it's done. So, syempre, check nyo lang din guys. Kasi syempre, alam nyo naman minsan, yung oven natin kasi iba-iba yung temp. Syempre, kayo na yung nakakaalam nun kung ano yung oven nyo. Alam nyo, bukod sa sa timer ng palatandaan ko guys na pagluto na yung tinapay o malapit na maluto is yung naamoy mo na yung tinapay. Ibig sabihin nung paluto na yung tinapay, lalo na pagluto na yung tinapay, ang bango-bango na. I-try nyo na to guys, promise, masarap po talaga. Tapos masarap kasi talaga pag pag marami yung palaman ng tinapay. At syempre yung tinapay mismo, masarap yung ating tinapay kasi malambot. So that's it guys, I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching, God bless everyone. Diyos mabalos, bye bye.